Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So may nag-request sa akin nito yung kay Kuya Red, no. Hahapyawan na lang natin yung intro na lang natin. Ang gawin natin main topic yung yung sa KMJS. Yung kay Kuya Red, alam niyo naman na to, no. Yung intro na lang ang re-reactan ko. 'Di ba, men? So ito yung video ni Kuya Red, no. Mysterious abandoned building, 'di ba? Abandoned, nakakita na naman sila ng may aksidente na naman. Anong aksidente nangyari doon? Pero panoorin natin nga. Vlog 88. So naka night vision si Kuya Red, ano? Nasaan na yung night vision mong green? Shadow. I don't know. Ano yun? Paano naging shadow? May flashlight yung Ayun, sabi niya gano'n, shadow daw. I don't know. Wala may flashlight yung kasama mo dun eh. Bro, ayan o. Parang typical, ayan o. Parang typical na lang eh, no? Paano? Wala eh. Nagsusway yung eh. Nagsusway yung tela eh. Tinan mo. Oh? Nagmumove yung tela eh. Ibig sabihin, nagre-react sa wind. Paano ba? Gaano ba kataas? Hindi ko maalala eh. Hanggang biwang niya? Ganyan? Yung taas? Marami. Talagang ina-explain nila na mataas daw, Kahit na, kaya mo lagyan ng yung buko, lagay mo sa stick yon. Ganunin mo eh. 'Di ba? Madali na lang. Sinasabi ko sa inyo, madali na lang mameke. Sabihin na naman ng iba, gawin mo eka. Ba't ako mamimeke, 'di ba? Mamimeke man ako, hindi ganyan katanga. Ginagawang bobo talaga yung mga tao eh, no? Hindi sa ganung grasya. Hindi sa... Ayun o. Pwede ba Wow! Wow! Ay, naku. Tsaka kita napansin agad dito, may shadow agad eh. Ilang beses nyo na marami kayong tinatangang tao dito, men? Sa mga ganitong pagpapakita. Just imagine naman, no? Lagi nakadikit sa pader. 'Di ba? Palagi na lang nakadikit sa pader kasi madaling magtago. Isa-isayin nga na-curious ako, paano niya lulusutan yan pag may nagpakita? 'Di ba? Dapat niya sinusugod agad yan eh. Wow! Katulad nito, no, may palagi siyang may anino. 'Di ba? Bro, ayun o. Ayun o. Parang normal na lang. Ayun o. Ginagawang gago yung mga tao. Tingnan natin yung Diyos ko naman to, Kuya Red. Ay! Hello mga idol, Kuya Red here. And welcome na naman po sa isa na namang kwento ng Kabapalaghan. Mga idol, bumalik tayo dito sa isang lugar. Isa na naman panloloko sa mga tao. Pag ginanahan ako dito, baka hindi ko na i-content yung KMJS ha. Dito pa rin sa Mindanao, kung saan maraming nadidisgrasya. Hindi nila masabi kung saan. Just imagine, ito ha,
iba-iba yung lugar na pinupuntahan nila, pero yung uri ng pagpapakita ng multo pare-parehas. Niluloko lang talaga tayo ng taong to eh. Sa totoo lang, ginagago lang tayo nito ni Kuya Red eh. Hindi, magalit ka sa akin. Di ba, ilang beses na ganyan, kahit sa sementeryo, ganyan din ang itsura na nagpapakitang multo mo. Never yung mukhang usok talaga, palaging solid. Siya, dyan mismo sa harap. Okay, kung saan maraming namatay, dyan po sa harap. Na kung saan sinasabi nila Ano na eh, no? Ano na talaga nitong tao na magsinungaling eh. na meron daw dumadaan na nakaputi. At mamaya nga sa video nila may dadaan ngang nakaputi. Di ba? Kaya yun yung nagiging sanhi ng mga disgrasya dito. Binalikan natin to mga idol kasi ilang araw lang ang nakalipas. Meron na namang nadisgrasya dyan. At swerte lang kasi hindi ganun kagrabe yung resulta ng disgrasya. Wala namang namatay. Yan na, doon na tayo sa may ano, magpapakita. Parang usok Parang usok. na nasa kalsada na dumaan na kulay puti. Kaya daw siya umiwas at siya ay bumangga sa isa. Pero yung nakikita sa inyo hindi usok, no? Doon na nga tayo sa magpapakita. Gusto ko na magpapakita eh. Kung anong gagawin nyo pagka nakita. Wow! Gamit kayo ng lakas namin. Wow! Presensya nung nakakulay puti. Wow! Pakigalaw lang po yung bola na Wow! Wow! nakakaliin. Wow! Ano ba talaga yung dahilan Wow! kung bakit hanggang ngayon andiyan ka pa rin? Wow! Marami ng What disgrasya the na heck? nangyari dito. What the heck? Wow! Wow! What the heck? Kausapin kung pwede What the- makaawa kami sa'yo Wow! para hindi na mangyari Wow! What the heck? yung nangyari nung nakaraan. Wow! Wow! What the heck? Wow! Yung sa nagpapakita na. Pangit na yan, di ba? Di Sa talaga ako nagpapakita. bumabali. Wow! Yan, may nakita siya. Oh my goodness. Meron ako. Talaga ako bumabali. Wow! Wow! Oh my goodness. Meron ako nakita dyan. Promise. O kunyari, tapos pagbaling ni Kuya Red dun sa kabila, meron na. Basta ganyan eh. Nilalansin na naman tayo nito ni Kuya Red eh. Meron ako nakita dyan. Nakatutok na yung camera mo, Kuya Red, dyan eh. Dapat pinapakita mo na eh. Meron akong nakitang nakatayo dito. Forward na natin. Meron naman dito. Wow! Dahil sa labas muna paikot-ikot si Kuya Red kasi nagpe-prepare pa yung mga multo na ano eh. Diyan sila sa loob mga idol. Dito ako sa gilid. Buhay ang nailalagay sa peligro dahil sa'yo at ng alauna. Yan mga idol, pakasuportahan yung channel. Sarge Ghost 04, Sheila Ghost 21. Nako, si At, si Ma'am Sheila. Alam na agad na pamemeke talaga to. Huge. Si Reborn siguro yung ano, yung white lady nila ngayon. Kasi nandiyan si Ma'am Sheila eh. 88. Meron. May shadow daw, ano. Tingnan natin. Wala eh, may flashlight dun men eh. May nagpa-flashlight dun eh. Ibig sabihin may tao kang kasama dun oh. Diba? Nakikiusap kami sa'yo. Na sana wag nang mangyari. Yung nangyari nung Yung white lady,
Gusto ko white lady. Pwede bang magpakita ka sa amin? Huwag kang mag-alala, hindi kami matatakot. Yan na. Ito na. Bro, ayan o. Parang normal na lang, no? Ayan, O, anong gagawin natin dyan? Just do it daw, just do it. Sabi dun sa... ang gagawin mo, Kuya Red. Wow. Patataguin muna sa pader. Wala na. Nung Huwag kang tumago matakot sa sa pader. Babagalan, di ba? May cut na nangyayari, men, eh. Sa bagay, nag-shift from night vision to, patataguin muna ni Kuya Red sa pader. Pag tumago na sa pader, wala na. Takot sa amin. Kaibigan kami. May nagkakat-kat eh. Wala. Hindi naman tinitingnan ni Kuya Red doon sa mismong baba ng Diyan siya tumitingin sa malayo eh. Malinaw kasi itong pader na to. Tamo ha? Stress na naman ako dito, Kuya Red eh. Diba? Yan yung multo mo. Diba? Yung multo mo nakadikit sa pader kasi. Didikit yung multo mo doon sa pader. Dumikit sa pader ha. So sa makatwid, sa gilid ng pader ka dapat mag-i-spray ng flashlight mo. Ang gagawin naman ni Kuya Red, magpa-flashlight siya doon sa malayo, hindi natitingnan yung ilalim ng pader. Kaibigan kami. Wala. Diba? Hindi naman titingnan yung ilalim ng pader niyan eh. Kung saan titingin yan eh. Hanggang sa pag nakaalis na, diba? Sa kanya na lang titingnan yung ilalim ng pader. Siya, Brad. Ginagago lang talaga tayo ni Kuya Red eh. Isa pa yung magpapakita banda sa loob. Wala rin dito eh. Yung mga idol, walang ilaw tayong ginamit. Night vision lang. Night vision. Akala ko yung green yung night vision mo. Ha? Huwag ka matakot sa amin. Maraming salamat. At ito dito may nagpapakita uli. Ayan na. May shadow pa yan ha. Anong gagawin natin dyan? Bro! Ayan na. Naglalakad na. God. Huwag ka munang umalis. Shift ng night vision si Kuya Red eh. Ginagago naman yung mga tao eh. Oh my God. Pare, parang parang lumulutang eh. Loko! Tarantado mo yung mga tao, lumulutang. Please. Alam mo, ang problem kasi dito yung pag-shift ng cut ni Kuya Red eh. My God. Hindi ko nagigets yung yung idea na kailangan mag-shift sa night vision sa kahit nakikita naman na. Huwag ka muna Tapos yan ha. umalis. Andyan na, nasa ilalim ng pader. Mag-shift uli sa... Ewan ko, mga tarantadong to. Pinaggagagugugo yung mga tao. Oh my God. Yung isa na lang. Tagal-tagal nyo ng hindi nyo pa mahuli-huli yung multo na yan. Isa na yung isang bandang huli. Yan, nagturo na naman doon. Ginagago talaga yung mga tao eh, no? Ano sabi sa comments? Just imagine, one day ago na, meron kang 386,000 subscribers. One day ago na yung video mo, ang nanood pa lang sa'yo, 6.4K. Ay, ganun. Idol, di pala totoo mga multo nyo, sabi ni Ghostbuster kay Bungo TV. Acting lang pala yon. Pati yung mga kaluluwa na pinatatawid mo, acting.
Tangina, ginagawang tanga. O, sige, tingnan na natin tayo. May tinuro na naman doon. Anong gagawin ni Kuya Red dito? Ayan, oh. Wala eh. Shift ni Kuya Red sa night vision sa hindi night vision na illogical gawin eh. 'Di ba? Tapos bigla mag-shift ulit yan. O, iiwas na naman ni Kuya Red. Ewan ko ba? Mas easier route na yung dumiretso ka na lang doon. Silipin mo sa... Ay, nako, Diyos ko. Asan na yung isang pagpapakita? Wala na akong gana. Meron pa isang pagpapakita dyan eh. Nasa loob naman eh. Tama na nga yan. Doon lang tayo sa KMJS. Sige, KMJS na nga lang tayo. So, ito naman yung ano, yung sa KMJS, yung sa Shokoy daw. Tingnan natin. Mamang pulis! Sa ilalim daw ng tulay sa isang bayan ng Oriental Mindoro, may nalitratuhang di umano, Shokoy. Ang tubig sa ilog ng Barangay Bangkuro, Nauhan Oriental Mindoro, sa ilalim ng bagong gawang hanging bridge, malinaw at malinis. Dati po ay dito kami naglalaba, naliligo, nangunguha ng mga tulya. Nung bata pa po. Alam ko, Shokoy, ano talaga eh, doon sa kabila. dagat eh. Nakakaengganyo Alam man sa ang ilog. malamig na tubig. Babala ng ilang mga residente. Swim at your own risk. Halos taon-taon daw kasi meron ditong namamatay. Padaan lang ng ilog, nawala na. Pati yung motor, makikita, nandun na lang pala sa ilalim ng ilog. At hindi raw ito basta-basta aksidente. Hindi naman siya nangunguha. Yan ay nagbubuo siya dyan ng buhay. Ganun pa rin. Ang mga biyayang binibigay ng ilog. Ang itinuturong salarin, Ang sabi-sabi, kinukuha nga ng Shokoy yun. bagay na hindi na lang daw Katao. ngayon laman ng mga kwento-kwento. Katao. Dahil nakunan na raw ito ng litrato. So ito yun. Katawang tao po siya, kaso kulay gray po siya, tsaka mahaba po yung tenga. Ayan o. Ayan nga. Diba? Parang nahawig po sa mukha ng Shokoy. Oo nga naman. Ay, hala, totoo nga. Sabi ko parang hindi nga makapaniwala. Naniniwala naman po ako dahil parang totoong-totoo yung nasa picture na Shokoy siya. Totoo nga bang may Shokoy sa ilalim ng tulay? Piccolo yata yan, men eh. Kilala niyo si Piccolo? Litrato ng di umano Shokoy sa ilog, kuha ng dayong si Aljay nung nagbakasyon siya kamakailan sa Nauhan. Nung unang dating po namin, may narinig kami, parang tumatawa. Nung kami dumaan dun sa bridge po, pero binaliwala na din po namin. Mas nanaig daw kay Aljay ang pagkamangha sa ilog. Niyayaya po ako ng pinsan ko na maligo dun sa ilog. Pag naliligo po kami, para pong palaging may nakabantay, binibiro po ako ng mga pinsan ko na, wag yan, baka hilahin daw. Dahil dayo lang po ako, kaya po hindi na rin po ako na pumupunta sa malalim na part. Hanggang ang nagpakilabot sa kanila, nahagip daw ng kanyang cellphone camera. Ako'y tumawid sa tulay na yon na ako lang po mag-isa. Maganda po kasi yung view, kaya naisipan ko pong mag-picture. Nang hilakbot daw siya. Katawan Oo nga, no? po siya, kulay gray po siya, haba po yung tenga. Ang nahawig po sa mukha ng Shokoy. Ako po ay natakot nung nakita ko yung pinagbawalan na po ako na maligo sa ilog. Mas tumindi pa raw ang kanyang kaba sa ikwinento ng kanyang lola Mila. Deligadong maligo sa ilog na ito. Dito po sa tapat na ito, 3 ang namatay. Dahil, Sabi-sabi ng kinukuha nga ng Shokoy yun. Mahigit 7
dekada nang nakatira sa tabing ilog si Lola Mila. Noon pa man daw, pinag-iingat na sila sa kung anumang nananahan sa ilog. Ang kulay niya po gray, ang kanya pong tainga ay malapad, tapos ang kanya pong dibdib matambok parang sa babae. May sumisipon. Siyempre, nakita na ni Lola yung picture. Parang may nagsisit-sit siya. Meron po talaga nag-touch dun sa hita ko na parang malaking balikpik po. Hindi ko po alam kung Shokoy ba po yun. Katunayan, ang mga anak ni Lola Mila, muntik na raw nitong mabiktima. Gustong-gusto kong makalutang ng time na yun. Parang mamamatay ka na. Gawa po nung isa kong kapatid na babae, nasabunutan niya ako. Hinila nila ako pa ahon. Maging ang mangingisda, katulad ni Raylan, may kakatwa raw ritong karanasan. Pag yung sinasagwanan ko, parang tinutulak sa pataas. Grabe talaga mag-reenactment ang KMJS, no? Ramdam ko talaga na hindi ko pa rin naiisip yung buaya dahil alam ko pa pag buaya talagang aanuhin ang bangka mo eh. At hindi lang daw ito nagkasya sa pagpaparamdam dahil si Edwin, nung minsang siya'y nangisda kasama ang kanyang pinsan, nilin lang daw siya ng Shokoy ng ilog. Pagtingin ko sa kanya, malaking isda ang itsura niya. Kaya siya aking napana. Kung aking hawakan na siya, ba't yung dulo ng pana ko nasa loob ng tainga? Siguro nga, gawa nga niya ang epekto niyang Shokoy na yan. Nag-iibang anyo siya. Pero ang itinatatakot daw talaga nila, ang di umano Shokoy ng bibiktima. At ang madalas daw nitong pinupuntirya, mga bata. Gaya na lang daw nung nangyari sa 1 taong gulang na anak ni Delilah na si Kylene. Nung pagkaalis po ng tatay niya, nasa kuna po siya. Ako naman po ay naghuhugas ng plato. Nung balik po niya, yung bata, wala na. Hindi na po namin nakita. Hanggang natagpuan na lang daw nila si Kylene na wala ng buhay na palutang-lutang sa ilog. Sinugod pa po namin yung sa ospital. Tapos idineklara nga po ng doktor na wala na. Kasi naman. Yung pong bunso namin ngayon, hindi po namin pinapupunta ng ilog. Ang di umano Shokoy ang sinisisi ni Mark Joseph sa sinapit ng 3 taong gulang niyang anak na si Marcus. Alam ko lang kasi siya, naglalaro lang doon sa tapat namin. Bigla daw nawala sa ilog. Agad na kami pumunta sa ilog. Pagkadating ko sa ilog, sumigaw yung isa kong pamangkin na, yun, nandun si Marcos. Nakita namin, nasa ilalim na siya ng ilog. Dumabot pa naman daw sa ospital, kaya lang nung nire-revive, hindi na lumabas yung tubig sa katawan niya. Yun ang kapalit ng mga biyayang binibigay ng ilog na yan. Pag kasi yan ay nagbuwis, tandaan nyo, madami mahuhuling mga isda dyan. Sa ilog na ito, sa ilalim ng bagong gawang hanging bridge sa Nauhan, Oriental Mindoro, di umano may Shokoy. At kamakailan nga lang, may pruweba na ang mga kwento-kwento nakuha na raw ito ng litrato. Heto. Pero totoo nga bang may Shokoy sa ilog ng Bangkuro? At Shokoy ba talaga ito? Pati na ang nakunan ng litrato. Chinek ko yung photo, parang hindi naman siya enhanced. Suriin na natin mismo ang Shokoy na punot dulo na kinatatakutan ng mga tiga-Oriental Mindoro. Naka-cellphone na sila lahat. Gawa-gawa laang. I think it's human eh. Mamaya na. Human? I don't think so. Kasi parang bato eh. Susunod na mangyayari, tweet na gamit ang hashtag KMJS. Tingnan natin yung yung conclusion doon sa Shokoy. Shokoy. Kasi bahaba pa to eh. Yung susunod eh. Yan, ito na. Pinakahuli. Malalaman na rin natin ano ba yung... Tenga. Parang nahahawig po sa mukha ng Shokoy. Ay, hala, totoo nga sabi ko. Naghang pa eh. Kainis.
Parang hindi nga makapaniwala. Ang larawan, ipinasuri namin sa isang eksperto. Hindi naman siya enhance. Mukha naman siyang actual photo. However, may possibility kasi na pwedeng AI generated yung photo. Sa mga hindi naniniwala, Hindi yung picture expert. Mali na. Sabagay, Hindi, graphic artist din kasi ako. Pero hindi naman ako yung analyst talaga. Pero parang tamad siyang magsuri. nanggaling po talaga sa camera ko, tsaka hindi po talaga ako marunong mag-edit. Hindi po ako marunong maglagay ng ganun sa picture. Yes, kaya naniniwala ako doon. Gawa-gawa laang. Pero ito, nung Zoom kasi iyan, feeling ko bato ito na nakausli eh. Tapos ito, reflection lang ito ng bato sa ilalim. Nakukuha nyo ba, mga kababayan ko? I-zoom natin ha. Ito, kung halimbawa ganyan mo titingnan, bato ito na nakausli, reflection ito sa ilalim nitong batong ito ng tubig. Kasi yung tubig kasi may reflection yan eh. Then the rest, ito parang basura na lang ito eh. Or bato din. Kasi may karugtong pa, napuputol kasi siya ng wire. Sa mga... Kung titingnan mo kasi, tama ha, wait lang. Hindi po yun gawa-gawa laang. Napuputol kasi siya ng wire, may continuation pa siya dito. Diba? Eh, bahala kayo. Kung expert naman yung magsasalita, wala naman ako magawa. Tinitignan kong angle yung tinatawag nating na pareidolia. Yun, pwede pa. Phenomenon na kapag kunyari tumitingin tayo sa ulap o sa mga bagay-bagay para ng may mukha, may mga image ng faces or may image ng objects. Pwede sabihin mong tao yan. Kasi minsan it's a psychological phenomenon lang. Akala mo something supernatural pero it's actually your just brain playing tricks on you eh. Posible nagre-reflect lang yung color ng environment doon sa tao kaya pwede. Sabing shokoy. Pero I think it's human eh. Human. Yun ako hindi siya human. Kinatatakutang Shokoy rin ang sinisisi ng mga residente na sala rin sa mga kaso ng Di ba nila pwedeng ulitin yung shot na yon? wala at pagkalunod sa kanilang ilog. Di pa po ako kapitan eh, may nababalitaan na po ako mga nalululot. Sadya naman ining nabawal maligo dyan eh. Bata na kaya... Aksidente po ng... Sila pinapunin eh, talagang pamilya. Grabe yung guilt feelings ng mga pag-ingatan nyo na lang yung anak nyo. Pero ito kulang na parang nakukulangan ako doon sa analysis ng expert. Tao daw yon, hindi yung tao. Mga lang yun, kumpul-kumpul ng basura. Strong yung opinion ko dyan eh. Di ba? Unang-una, illogical na magkaroon ng tao doon. Anong gagawin nun doon? Na walang bangka? Na nandoon lang siya doon? Hindi. Hindi, kung mapapatunayan yung tao yung katulad ng sinabi ng expert, 'di ba? Wala akong magagawa, pero for now, 'di ba? Sa akin parang kumpul gray eh. 'Di ba? Usually if Shokoy man, dapat green or hindi, malay mo, wala naman kasi tayong batayan ng tunay na itsura ng Shokoy. Malay mo naman, pero hindi eh. Nararamdaman nila na hindi nila makayanan. So, instead na yun ang tignan nila, mas gusto pa rin nila tignan na ay baka sa ibang dahilan, ibang nilalang or mayroong ibang bagay na napalunod sa kanilang mga anak. Sa tingin ko, wala namang dapat ikatakot. Ang mga Shokoy daw, nagbabantay sa sea creatures, sa... Dapat nire-react nila yung photo. Di ba? High tide, pwede kang itulak pataas. Samantala, ang pamunuan ng barangay, umapilang huwag katakutan ang kanilang mga ilog. Ating mga ilog, ating kasaysayan bilang mga... Dapat nire-enact yung picture, Baka nandun pa yung bato or Anyway, mga kababayan ko. Yan lang po muna. Sorry medyo inaantok na kasi ako eh. Kaya pinaspasan ko. Maraming salamat sa suporta. Bye.